si Ma'am Christy Dongines, ang Secretary General po ng Alliance of Health Workers. Ito lang po ang ating pong kakausapin muna ha, para din po dito unang-una sa appointment po ni Dr. Jose, si Dr. Jose Brix Pujalte ng Orthopedic Center bilang Acting Health Secretary. Ito muna ang aking gustong tanungin. Ano ba ang kanilang reaksyon sa appointment po ni Dr. Pujalte? Good morning po, Ma'am Christy. Yes, good morning, Manong Ted, and kay DJ Chacha po. Okay. At good morning din po sa lahat na nakikinig po sa atin ngayon. Salamat sa panahon po sa inyo, Ma'am Christy. Ano po ang inyong reaksyon na si Dr. Brix po ang inappoint bilang Acting Secretary? So sa amin, sa Alliance of Health Workers, natutuwa din po kami kasi kilala po natin si Dr. Pujalte na isa po siya sa sumama po sa ating laban against privatization po ng Philippine Orthopedic Center po. Yes, ma'am. And I remember the fight, no? The cost, no? Ito yung panahon na gusto nilang i-privatize, orthopedic, pati Philippine Children's Medical Center, yung paglilipat po nung ospital, etc. So kasama nyo siya sa laban ninyo against privatization? Yes po, kasama po siya. Nung panahon po nang nag-strike po tayo, lumabas din po siya at nagtalumpati siya. At ang sinabi po niya bilang captain daw ng boat ay hindi niya papayagan na may matatanggal na empleyado at hindi siya papayag na maisa pribado ang orthopedic hospital po. Okay, sige. So ano po ang inyong expectation po kay Dr. Pujalte para po sa inyong mga ipinaglalaban diyan po sa kagawaran? So ngayon, as appointed secretary po ng Department of Health, ang challenge po namin sa kanya na i-uphold at i-strengthen niya po ang public health care system po natin para magiging lalong accessible po siya sa ating kababayan. At ito'y dapat manatiling public at hindi maisa pribado po. At dapat po ay ang hamon din po namin sa kanya maging transparent po siya. At wag po siyang sumunod sa yapak ng mga predecessor po niya. So yun po yung inaasahan natin kay Secretary Pujalte po. Okay, so wag sumunod sa yapak ng mga nagdaan po diyan sa kagawaran ng mga kalihim. Kumusta po ang yapak ni Ted Erbosa? So hindi po ibig sabihin po no ay siya ay siya ay nag-resign na, ay hindi siya mananagot. So, napakadami po niyang ginawang katiwalian po sa Department of Health. So, yun po ang ating ngayon sa Alliance of Health Workers na magiging dapat manatili siyang accountable sa lahat ng mga ginawa niyang kalukuhan sa Department of Health po. Especially po sa paggamit ng hindi tama ng funds ng ating budget ng Department of Health po. Opo, kayo ho ba'y kasama sa mga nagdemanda labang kay Dr. Ted Erbosa sa Ombudsman? Katuwang din po tayo doon, pero hindi po tayo talaga yung nanguna. Pero syempre, kasama po, hinihingi po nila para magkaroon po ng kolektibo na na laban, kasama po tayo. Okay, sige. So, bagamat bukas po ang aming panig para po dito kay Dr. Ted Erbosa, sa kanya pong maaaring maging tugon dito po sa mga binabanggit na nga po, ng ilang pong mga nagdemanda sa kanya. Ano ho ba ang mga issues ninyo labang kay Ted Erbosa kung mamarapatin po ninyo? Yes po. So, dapat maging accountable po siya at tungkol sa pagkaroon po ng irregularities sa procurement po ng mobile primary care facilities po na napakalaki po ng halaga, amounting siya approximately 1.8 billion po. Tapos ng mga wastage po na at saka mga expired at saka yung mga expired na gamot, tapos yung improper distribution ng mga essential medicines and vaccines po na hindi po kasi piso-piso lang ang pinag-uusapan natin po dito, Manong Ted. Ang pinag-uusapan natin million and billion of pesos na yun po ay kailangan ng ating mga kababayan para sa kanilang mga sakit upang matugunan po sana at mabigyan ng lunas ang mga sakit ng ating mga kababayan. Pero po ito ay nagamit sa hindi tama
Tapos yung including po doon yung amounting 68 million po ng worth na expired reproductive health and mental health medicine. And approximately 1.3 billion na reported po na undelivered. Tapos yung risk wasted po tapos yung 44.6 million din po na psychiatric medicine na pinadaan po niya sa Rotary Club ng Quezon City. Tapos yung paggawa po nga po yung mga health center po, super health center, na hanggang ngayon po ay hindi pa rin napapakinabangan. So ano po ang balak natin doon? Okay, so, yun. opo. Yun po lamang ang ilan, kasi mahaba-haba itong listahan, no? Oo, sa mga issues nga po na umano nga ay dapat kaharapin ng dating kalihim. So, sa gitna po ng kanyang resignation, ano po ang balak niyong gawin ngayon? Kung sabi po ninyo, dapat hindi natatapos ang kanyang accountability. So, ang tuloy-tuloy po tayo na kikilos para po ay panagupin siya sa lahat po ng irregularities niya. So, tuloy-tuloy ang pag-follow up natin, tuloy-tuloy po ang pag-ano natin. Hindi po tayo dapat magpapabaya na dahil siya ay nag-resign na, so tapos na tayo po doon. So, tuloy-tuloy po tayong magpa-follow up po ano na po development ng ating mga isinampa na kaso sa kanya para po hindi matulog, hindi siya matutulog na lang po. Okay. So, nire-respeto naman po natin yung kanyang pag-resign. Sabi niya, dahil na reason ay, sabi niya, health. So, nire-respeto naman natin po yun, pero hindi siya ligtas sa mga accountabilities niya. Dahil taong bayan taong bayan po yung niloko niya, taong bayan ang pinahirapan niya. Alright. Sige po. So, meron ba kayong concern sa kanyang mga undersecretaries? Sa ngayon po, ang panawagan lang po natin din sa kanyang mga undersecretaries ay sana ayusin na po. Nakita na po natin, alam din naman nila, sigurado po yun, yung nangyaring mga katiwalian. Sana sa kanila, simulan na po nila, ayusin nila kung anong alam nila talaga. May mga mali na nangyayari po sa sistema. Sa kanila na po manggaling kung paano talaga bigyan ng kasagutan at tugon at maisaayos po lahat. Kasi po ito ay hindi tayo nagbibiro at hindi naglalaro sa paglustay ng pondo ng Department of Health. Napakadami po pala niyan. Pero kung gagamitin lang nila sa ganon-ganon, ano ang plano? Bakit kagaya lang po neto sa amin, sa hospital po namin, may kwento lang Manong Ted, yung mga HPV vaccine. So, minamadali po nila ma-dispose kasi po no last year ay binibigay na po sa amin by October kasi November mag-expired na po. So, saan yan? Saan hospital, ma'am? Saan po? Saan? Okay lang po ba yun? Saan po? Saan? Sa Jose Reyes po kami, Sa Jose Reyes. Okay, Jose Reyes. Go ahead po, ma'am. Go ahead. Oo. So pinamamadali to dispose the vaccine kasi expiring na. Expiring na siya. So, ang nangyayari po, kami naman, syempre, ang sabi sa amin ng mga doktor, pwede pa naman gamitin, pwedeng i-vaccine kung may mga kakilala mga kaanak, edad ganito, ganyan. So, kami naman, sumusunod naman kami, kumukuha kami, so kailangan i-vaccine kasi protection. Nung nakita nga po namin doon sa battle, mag-expired na siya. Nearly expiring na siya talaga. So, very, very nearly. Para sa ang vaccine yan? Ano po yun? Anti-cervical cancer po. Okay. That's important. No, bakit kailan siya na-procure at bakit kung kailan expiring na tsaka kayo maghahanap ng babakunahan marami dapat na bakunahan niyo noon pa? Yes po, which is hindi pa po namin din. Yun nga po yung nakalagay po dito sa ating position paper sa ating pong nilabas na statement po. Yun yung mga reproductive health po na mga worth mga 68 million na worth expired na mga reproductive health po na medicine, mga vaccines. Included na po siya doon. Nako, siguro nga. Anyway, sige po, so maliban diyan po sa laban po sa diyan po sa ito yung bakuna para sa kababaihan. Ano pa po ang bakuna na pinapadispose sa inyo? Noon po yung mga flu vaccine.
Tapos, kung hindi nearly expiry po yung date ng mga anti-hypertensive drugs ay hindi madidistribute. Aha. Ganun po. Okay. So nakakalungkot lang po kasi Manong Ted na marami palang ganun. Mhm. Marami po pala tayong mga medicines, marami po pala tayong mga vaccines. Mhm. Bakit malalaman lang po natin, binibigay na po sa atin, nearly expired. Ano ba tayo? Opo, Ano ba opo. ang tingin nila sa mga tao na nangangailangan nito? So parang ginagawa lang tayong laruan. So ginagawa lang Opo, tayo na opo. parang eksperimento. Kasi hindi na yan sila magre-reklamo. Bibigyan mo naman na ng libre. Pero kung ikaw, taos puso mong ibibigay yun at alam mo, kailangan ng mamamayan yan, ibigay mo yan ng matagal ng panahon bago ma-expire. Pag pinrocure mo, distribute mo na sa lahat. Bakit hindi? DOH Opo. ka nga eh. Yung mga under Opo. sa'yo, bigay mo na lahat. Kasi kailangan Opo. yan. Malamang sa kailangan. Yes, Christy. That is well said, no, na ba't nangyayari nga yan? Diyos ko po. Yes po. Oo, kasi may mga kakilala ako, kasi may edad din yan, ano, nagpapabakuna laban sa cervical cancer. Mahal yan eh. Sobra mahal po ito. Mahal. Siguro it range from 5,000 to 10,000 kung nasa private clinic po kayo Oo, magpapa-inject po nito. At ito hindi lang po isang beses i-inject po. Kailangan ang pagkakaalam ko lang po, kailangan magkakaroon ka ng 3 doses po nito, dalawang first doses and then isa pong booster na parang alam ko pang lifetime na po siya. So kung sabihin po natin it's worth 8,000 na lang sa mga private clinic. Sa tatlo po na yun, 24,000 po. Kung wala ka namang pambayad, hayaan mo na lang na hindi ka ma-injectionan. Dahil mahirap ka ngang tao, so wala, unahin mo Opo. pa ba yan para sa laman ng sikmura mo? So mas uunahin mo na lang. Pamilya mo makakain ng 3 beses sa isang araw kasi sa magpa-injection ka. Kung mayroon naman palang libre na pwedeng Oo ibigay nga. ang Department Opo. of Health, bakit Opo. hindi? Yes, ma'am. Alam mo, Christy, ramdam namin kayo ang inyong frustration. Kaya nga, anyway, sige. So, makikipag-ugnayan kami sa inyo kung meron kayong mga issues dyan. At tayo naman ay nagbibigay ng pagkakataon kay Dr. Briggs Pujalte, no? Sa kanya ngayong liderato sa DOH. Salamat na marami, Christy. Maraming salamat, Manong Ted, na lagi po kayo nandyan, na talaga umaalalay sa amin pag kailangan namin. Every time nandyan po kayo. Amen. Maraming salamat. Good morning. Amen. God bless. Salamat po. Thank you. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.